Caprice versus Marco. Sino ang unang kapuso housemate na makakasama sa Ultimate 8? Sa puntong ito ng PBB Club 2.0, malinaw na hindi na simpleng laro ang laban. Ang tanong ay hindi lang, sino ang mas gusto ng tao? Kundi sino ang mas handa, mas bagay, at mas kayang ipanalo ang pagkakataong ito. At sa matchup na ito, dalawa ang inilapag ni Kuya na magkaiba ang lakas. Caprice at Marco. Hindi ito laban ng mabait kontra masipag. Hindi rin ito fans kontra talino lang. Ito ay laban ng magkaibang uri ng strength. Una, sino si Marco sa loob ng bahay? Kung titingnan ang trajectory ni Marco, isang bagay ang consistent. Task-based competitor siya, sa halos lahat ng challenges na binigay sa kanya. Mabilis siyang mag-process, logical ang galawan, hindi natataranta, at may malinaw na goal orientation. Ito ang dahilan kung bakit marami ang nagsasabi na task slayer siya. Hindi dahil palaging panalo, kundi dahil alam niya paano lumaban sa loob ng task environment. Advantage ni Marco: physical stamina, mental computation, experience lalo na't galing na siya sa labas at muling pumasok. Disiplina sa oras at instructions. Pero may kapalit ang lahat ng yan. Challenges ni Marco: mataas ang expectations, konting mali, malaki ang backlash. May ilan na nakakakita sa kanya bilang too calculated. Dahil wildcard siya, laging may tanong sa fairness. Sa madaling salita, si Marco ay contestant na sinusukat sa performance, hindi sa personality. Ikalawa, sino si Caprice sa loob ng bahay? Si Caprice naman ay ibang klaseng player. Hindi siya yung unang iisipin kapag physical o technical ang laban. Pero siya yung pinaka-underrated pagdating sa consistency, composure, emotional intelligence, at social connection. Tahimik si Caprice, pero hindi passive. Mahinhin, pero hindi mahina. Advantage ni Caprice: malakas na fan support. Hindi madaling ma-distract sa pressure. Marunong magbasa ng sitwasyon. May growth arc na gustong makita ng audience. Marami ang nagsasabi na, fans lang ang lakas niya, pero hindi rin patas yun. Kung wala siyang kakayahan, hindi siya tatagal at hindi siya paulit-ulit na napipili ng tao. Challenges ni Caprice: physical disadvantage sa ilang tasks. Mas mabagal kumilos kumpara kay Marco. Kailangan ng perpektong execution para manalo. Sa madaling salita, si Caprice ay contestant na sinusukat sa puso, hindi lang sa oras o score. Ikatlo, ang task mismo, kanino ba talaga pabor? Dito nagiging interesting. Kung ang task ay may math, may bilisan, may physical endurance, may time pressure, natural na pabor ito kay Marco. Hindi dahil lalaki siya, kundi dahil iyon ang skill set niya. Pero kung ang task ay may strategy, may patience, may composure, may mental endurance sa ilalim ng pressure, hindi out of the picture si Caprice. Kaya mali na sabihing luto na agad. Sa PBB, isang maling hakbang lang, tapos ang laban, kahit gaano kakagaling. Ikaapat, ang elephant in the room, fandom at perception. Hindi may kakaila, mas maingay ang supporters ni Caprice. Mas performance-driven ang supporters ni Marco. Pero mahalagang tandaan ito, hindi fandom ang nagsusolve ng task. Hindi rin talino lang ang nagpapanalo sa PBB. Ang tunay na tanong ay, sino ang mas makakapag-deliver sa eksaktong hinihingi ng challenge, sa eksaktong oras, nang walang breakdown? Ikalima, fairness, may lamang ba talaga? Maraming nagsasabi. Pabor kay Marco, unfair kay Caprice. Kung voting to, tapos na. Pero ang totoo, iba-iba ang face ng PBB, at iba-iba rin ang paraan ng pagpanalo. Kung puro voting lang hindi rin patas sa magaling sa tasks. Kung puro tasks lang hindi rin patas sa may social impact. Kaya ang tanong ay hindi, sino ang lugi? Kundi, sino ang mas angat sa sistemang ito? Huling analysis, sino ang may mas malaking tsansa? Kung pure task-based ang laban, Marco ang may edge. Kung may twist, pressure, at psychological element, Caprice ay may pagkakataon. Pero sa mas malaking larawan, pareho silang deserving. Magkaiba lang ng dahilan kung bakit. Si Marco, dahil pinatunayan niya ang kakayahan niya sa laban. Si Caprice, dahil pinatunayan niya ang tibay ng loob niya sa loob ng bahay. Hindi ito laban ng babae kontra lalaki. Hindi ito laban ng fans kontra talino. Ito ay laban ng dalawang klase ng lakas. At kung sino man ang unang makapasok sa Ultimate 8. Ang mas mahalagang tanong ay, handa ba silang dalhin hanggang Big Night ang dahilan kung bakit sila nanalo? Dahil sa puntong ito ng PBB,
Hindi na sapat ang galing lang, kailangan may paninindigan, at kung umabot ka hanggang dito, paki-comment naman kung taga saan ka para malaman ko din saan na umabot ang video na ito. Sa gusto ng shoutout sa next video, comment ka lang din ng #shoutout. Please don't forget to follow and share. See you sa next update.